Hello guys, good evening sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys ay magkukwentuhan lang tayo, mag-update tayo sa ating tindahan. So today is May 25 guys. So wala tayong wala tayong ma-share sa inyo ngayon. So mag-update lang tayo ngayon ay alas 9 na ng gabi guys. So tahimik, wala masyadong bumibili ngayon kasi piyesta ngayon sa city guys. So simula pa naman hanggang hanggang 30 yung piyesta. So ngayon ay 25 pa lang. So kaya tahimik ngayon guys kasi yung mga tao dito ay namamasyal, gumala. Kasi ngayon ay merong artista na pumupunta sa plaza ngayong gabi. So yun, gumala yung mga tao. Kaya gusto ko rin sanang pumunta guys para makakuha ng video. Meron tayong ma-share sa inyo. Kaso nga lang, wala akong kasama na gumala. Yun, tinatamad akong aalis na ako lang mag-isa. Kaya hindi tayo nakaalis. At kanina rin ay nag-grocery din ako, namili. Kaya ayun, tinamad din akong umalis mag-isa. Kaya yan, ito tayo sa tindahan. So mag-share tayo guys. Kasi walang masyadong bumibili. So ito, yung pinamili ko, yung iba ay na-i-display ko na, yung iba nandun pa sa sala, hindi pa na-i-display. So bukas ko na lang siguro sikasuhin yun. So ito, nag-aano lang ako sa mga na-display ko dito kasi nabawasan na. Lalagyan ko ng display. Kasi yung space natin, maliit lang. Kaya pa isa-isa lang yung aking nilalagay. At kanina, meron na naman akong naidagdag na bago, 2 item. So problemahin ko na naman yun kung saan ko ilalagay yun guys. Kasi wala akong paglagyan talaga. So yun yung problema ko naman kung saan ko siya i-display para makita. Siyempre kailangan makita ng tao dahil bago siya, hindi nila pamilyar at kailangan mong i-display sa harap talaga. So yun. Tapos kanina guys ay bumili ako ng Yakult dun sa aking suki ng mga Red Horse, mga soft drinks. Doon ako nakabili sa kanya ng Yakult dahil walang stock sa Pure Gold, walang din sa kabilang grocery. Kaya sa kanya ako nakabili ng Yakult. Yun nga lang kanina pagbukas ko guys dahil sana ilagay ko sa ref dahil may naghahanap ng Yakult. At sabi ko hindi pa malamig kasi hindi ko pa nailagay, kabibili ko lang. So nung buksan ko at ilagay sa ref ay butas. Yung may butas siya guys, so 2 peraso yung may butas. Kaya ayun, napilitan akong ibalik kanina. So bumalik ako. So nalugi talaga ako yun guys. Lugi talaga ako kasi pamasahe mo 20 pesos. So yung tubo ko doon ay hindi pa umabot ng 20 pesos. Kaya yun, nalugi. Nalugi ang lola niyo guys. Ayan, so wala tayong magawa. Kailangan din nating palitan. Diba? So, yun. So, ayan, naputol tayo guys. Kasi may nagpapaload lang. So, yun. Nakalimutan ko na kung saan tayo. Saan na yung banda, yung topic natin. Tapos nga pala guys, ay sasagutin ko lang yung tanong ng ating kaibigan tungkol dun sa alkansya. So, about sa alkansya natin, kasi yung nilalagyan ko ay mga lagayan lang ng soft drinks. So, nakikita nyo naman yung mga na-share ko na mga ipon challenge ay yung mga nilalagyan ko ay lang siya, hindi siya yung piggy bank, lang siya yung mga 1.5, mga ganyan lang yung nilalagyan ko sa aking mga ipon challenge. So, yun guys. Kaya po ganun yung mga nilalagyan ko kasi para para tipid na rin siya. Kasi kung bibili pa ako ng alkansya, so gagastos ka pa. Kaya kailangan nating magtipid dahil nga sobrang sa sobrang mga mahal na bilihin natin. Kahit konti lang na ay mahalaga pa rin yun. At sayang din yun kung bibili pa tayo ng alkansya. Para sa akin lang po kasi meron namang iba mas gusto rin na yung mga piggy bank na bibili talaga sila ng alkansya para mas exciting at maganda yung lagayan ng kanilang ipon challenge. Pero ako kasi guys, nasasanay na rin ako simula nung bata pa ako ay mahilig talaga akong mag-alkansya, yung mga lagayan lang ng mga pulbo, yun, tapos
lalagyan ko ng mga tag piso-piso, ganun. Ganun lang yung mga nilalagyan ko guys, kung ano yung mga nakikita kong mga plastic, yan, ginagawa kong alkansya. Kasi, pag bibili ka, sisirain mo rin naman siya. So, pag nasisira ay lalaki na yung butas niya. So, madali na lang maano, kukuha yung nilalagay mo. Kaya, kailangan mo naman bibili ng bago. Ganun. So, pag mga ganun na, mga plastic bottle lang yung lagayan natin, pag binutas natin, tatapon na lang. So, hindi tayo manghinayang dahil hindi tayo gumastos ng pera. At papalitan na lang ng iba. Yun. Diba guys? Yun. So, ganun lang yung aking, diskarte sa sa lagayan ng ating ipon para makatipid tayo. So, ngayon nga guys, ngayon nga yung binuksan ko nung nakaraang buwan, ayun pa rin yung nilagyan ko. Hindi na ako nagpalit ng iba. Kasi, sisirain ko rin naman siya sa susunod na buwan. So, yun na lang yung nilalagyan ko. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ito. Ayan. So, binuksan ko siya nung nakarang buwan. Ayan. So, ang laki na niyang butas niya. Pero may laman na siya. Ayan. So, ito yung nilalagyan ko sa ating buhay na mano. So, dito ko nilalagay yung aking mga buhay na mano. So, okay lang naman sa akin. Okay lang siya na ganito malaki na yung butas. Kasi, alam ko naman sa sarili ko na hindi ko siya madudukot. Na hindi pa araw ng So, may may month kasi siya guys na kailangan kunin ko na. Kaya, hinayaan ko na lang na ganun yung malaki yung kanyang butas. Yan. Tapos, meron din tayong, sa mga coins, yung tagsa 10 at 10 at saka, 10 at saka 20 pesos, meron din akong nilalagyan. So, yun naman ay, kinukuha ko siya pag puno na at binibili ko siya ng materialis para sa aking bahay, guys. So, bumibili na ako paunti-unti para sa mga kailangan sa paggawa ng bahay. So, plano ko kasi guys na ipaayos itong bahay ko. So, marami pa akong kailangang gawin, no? So, bumili na ako ng paunti-unti ng mga hollow block, graba, subuhangin, yun yung mga inuuna kong bilhin. Kasi meron dito sa amin, meron kasing tindahan guys na pwede kang mag-save lang dun sa kanila, na bibili ka sa kanila, saka mo na lang kukunin kung kumpleto na, kung gusto mo nang kunin, basta yung resibo wag lang mawala. Ayun, yun yung importanteng resibo na andyan pa rin kahit sa 1 taon pa or 2 taon pa saka mo kunin, basta andyan pa rin yung resibo. So yun guys, yun yung ginawa ko sa aking ipon challenge na guys, wait lang. So, ayun guys, ito yung aking mga coins. So, 2 beses na ako nagbukas nito guys. At binili ko ng materialis para sa ating ipapagawang bahay. So, yun. At yun nga guys, malaki na rin yung kanyang butas dahil hindi ko na rin siya pinalitan. Ayan. So, hanggang dito na yung laman niya. So, malapit na siyang mapuno at ating ibibili na naman ng materialis. Yun. So, yun yung paraan ko guys para makapagawa ako ng aking bahay, mapaayos ko kasi talagang talagang sirang-sira na. Kawawa na yung ninubos na talaga ng anay. So wala tayong pera na malaki talaga para mapagawa natin agad. Kaya yun na lang diskarte ko, mag-ipon ng mga coins at paunti-unti. Buti na lang merong tindahan dito sa amin na pwede kang mag-deposit mo na ng mga items sa kanila lang kukunin. So yun, malaking bagay siya guys para makaano ka. So yun guys, yun. Marami akong iniisip na paano siya umpisahan, paano siya kasi ito kailangan mong sirain talaga itong bahay pag mapagawa. So, yung tindahan ko, yung mga gamit ko, saan ko ilalagay, yun yung mga iniisip ko kung paano siya gawa ng paraan. At yung tindahan ko, syempre, pag sinisira, wala tayong benta dahil mag-close tayo. So, ito lang yung inaasahan ko at walang bumubuhay sa amin ng aking anak. Ito lang talaga yung tindahan. Kaya, ayun, napaisip ako kung paano. Kasi kung magpagawa ako, mga ilang days kaya akong magsasarado na walang benta. Hindi ko alam talaga guys. Napapaisip talaga ako. Tapos, problema ko din itong 2 puno ng
yung puno ng niyog at saka mahogani dito sa may harap ng aking tindahan. Kasi yan yung dahilan na nasisira yung aking bubong dahil yung mga bunga ng niyog at bunga ng mahogani nalalaglag dito sa bubong ko, sa nasisira yung aking bubong. Hindi ko naman siya pwedeng ipaputol dahil hindi siya sa akin. Hindi ako ang may-ari. Yun yung problema. So, ang daming ano. At tapos, nag-isip din ako kung sino yung kukunin kong gagawa. Yung matino, yung yung okay yung gagawa ba, yung maayos gumawa na magaling. Kasi dati, itong nagpagawa ako dito, parang ang laki ng siningil sa akin na tapos hindi maayos. Iniwan lang na dinikit lang yung kasi plywood nga lang siya guys. So dinikit lang yung plywood doon sa may bintana, tapos hindi binutasan yung bintana. So ako pa yung nagbutas pag uwi ko kasi sa Maynila ako noon nagtrabaho. So iniwan ko lang kay mama. So yung bintana, sa part ng bintana ay dinikitan lang nila ng plywood at hindi binutasan yung sa may bintana. So ako pa yung nagbutas noon pag uwi ko. Kaya yun, tapos parang minamadali. Tapos hindi pinapakuan yung iba. Yun yung mahirap na maghanap ng panday na hindi aayusin. Diba? So, hindi ko alam kung saan ako hahanap. Ay, ang hirap guys. Pala no, ang hirap yung ikaw lang talaga lahat mag-isip kung anong dapat gawin. Kaya ayun, sana makapag-ipon tayo ng pera para mapaayos natin itong bahay kasi yun, gustong-gusto ko na talagang mapaayos to guys kasi ito, lalo na ito tindahan ko, wala akong mapaglagyan ng maayos sa aking mga paninda. Kaya kung saan ko na lang nilalagay yung aking mga paninda para lang makikita ng ating customer. So yun. So, yun lang guys, siguro yung aking ma-share sa inyo, maikwento ko sa inyo ngayong gabi. At ako'y magsasarado na siguro kasi tahimik na talaga, wala ng tao. So, yun. Matulog na lang tayo. So, yun guys, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa inyong support. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating mga silent viewers, maraming salamat. At sa ating mga kapwa kasari dyan, maraming salamat sa inyo. Sa mga OFW natin, mga kaibigan dyan, sa mga nakatira na sa ibang bansa, maraming salamat talaga sa inyong suporta. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!